Unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes tayo ngayon, unang Lunes ng Oktubre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Jenny inaasahang magiging typhoon ngayong umaga. Signal number 1 nakataas na sa Batanes. Presyo ng mga bilihin inaasahang bababa matapos suspindihin ang pass-through fees sa mga biyahero ng produkto. Pero ang presyo daw po ng itlog sisirit pa pataas hanggang sa unang quarter ng 2024. Rice at cash ayuda ikinakasahan ng Kongreso at ng DSWD. Kaso ng tignan sa bansa at tumaas na mahigit 200% sa nakalipas ng 8 buwan ngayong taon ayon sa Department of Health. Sunog sa warehouse sa Valenzuela City napula matapos ang halos 3 araw. 13 anyos na nene sugatan ng tamaan ng ligaw na bala sa Batangas. Isang dating miyembro ng bandidong Abu Sayyaf nagbalik loob sa pamahalaan, isa ng ganap na sundalo. Maganda umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, inaasahang magiging typhoon ang severe tropical storm na si Jenny ngayong umaga. Sa huling bulletin ng Pag-asa na nanatili ang storm signal number 1 sa lalawigan ng Batanes. Tulitong namataan sa layong 715 kilometro isob Apari, Cagayan, kumikilos ng pahilagang silangan sa bilis na 10 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Taglay nito ang lakas na hangin 110 kilometro na center wind. Ang pagbugso naman ay 135 kilometers per hour. Ang pinaka-peak intensity nito ay mararamdaman sa Martes bukas. At patuloy nitong palalakasin ang southwest monsoon o habagat na magpapaulan sa western portion ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa susunod na 3 araw. Ayon pa rin sa Pag-asa, maaaring maglandfall ang bagyo sa southern portion ng Taiwan sa Huwebes ng hapon o gabi at mag-i-exit naman ito ng PAR sa Taiwan Strait sa pagitan ng Huwebes ng gabi o Biyernes pa ng umaga. Maibababa mano ang unang sinuspendeng pass-through fees ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ayon kay Trade Undersecretary Kim Lukin, inaasahan na bababa ang logistics cost na karaniwang ipinapasa naman sa mga mamimili. Sinabi ni Rina Papa, Vice President ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organization, matatapiasan ng halos 30% ang kanilang gastusin sa transportasyon ng mga produkto. Naglalaro kasi sa 675 hanggang 2,500 pesos ang singil sa kanila ng mga lokal na pamahalaan buwan-buwan dahil sa tinatawag na pass-through fees. Lupit ano ha? Dadaan ka lang, may singil na ganun kalaki ang mga LGU. Pamimigay naman ng cash at rice ayuda ang Kongreso at ang Department of Social Welfare and Development upang matugunan ang problema ng mga mahihirap na pamilya dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, magsisimula ang proyekto sa Metro Manila. Tinaguri ang Malaya Rice Project at aabot sa mahigit 3 milyong katao sa bansang inaasahang makatatanggap ng ayuda, partikular na ang mula sa sektor na mahihirap, senior citizen, mga PWD, single parent at indigenous person. Ayon kay Romualdez, ito ay inisyatibo ng Kongreso at ng Department of Social Welfare and Development
para matulungan ang mga naghihikahos na mga kababayan natin upang maisaayos ng gobyerno o habang isinasaayos pa ng gobyerno ang long-term solution para matugunan at maresolba ang kagutuman, gayon din ang patuloy na pagmahal ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, 1,500 pesos na cash ang matatanggap ng bawat benepisyaryo at sa nasabing halaga ng cash assistance, 570 pesos ang dapat ibili ng 15 kilo ng bigas na nagkakahalaga ng 38 pesos per kilo. Habang ang natitirang higit naman sa 900 piso ay pambili ng iba pang mga pangangailangan. Ang murang bigas ay ititinda sa labas ng mga payout center sa araw mismo ng pamimigay ng cash ayuda. Bagaling. Samantala, dinasuhan na ng Bureau of Customs ang agricultural smuggling ang 4 na rice importer sa sinalakay na warehouse naman sa Bulacan. Ayon kay Attorney William Balayo, Acting Director ng Legal Service ng BOC, naghabla ng 3 kaso ng economic sabotage ang kanilang Bureau Action Team Against Smuggling sa Department of Justice. Itinuturing niyang large scale ang pagpupuslit ng 3 importer, pero paglamag lamang sa Customs Modernization and Tariff Act ang ikinaso sa isa dahil hindi ito nakaabot ng 10 milyong pisong threshold. Tiniyak pa ni Balayo na ang BOC sa pamumuno ni Commissioner Benvenido Rubio ay nagsusikap na masugpo ang lahat ng uri ng smuggling sa bansa. Ayon kay Balayo, nakikipag-ugnayan na rin ang BOC sa iba pang mga ahensya ng gobyerno, gaya ng NBI at Department of Trade and Industry para sa pagsasampa ng kasong hoarding sa mga nagsasadyang ipitin ang kanilang produkto upang lumikha ng artificial shortage at tumaas din ang presyo. Sinabi naman ni Attorney Marlon Agaseta, ang Chief of Staff ng Customs Commissioner, merong 4 na importer na pinagsusumite ng kaukulang dokumento upang patunayang legal ang kanilang pagpasok sa bansa ng mga bigas na natagpuan sa kanilang mga warehouse. Ipinaliwanag pa ni Agaseta, hindi basta-basta nagsasampa ng kaso ang BOC dahil sinusunod nito ang mga proseso sa batas. Sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act, ang mga importer ay binibigyan ng 15 araw upang makapagpakita ng mga dokumentong magpapatunay na legal ang pagpasok sa bansa ng mga imported goods bago kumpiskahin ang mga ito. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Inaprubahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang paglalabas ng 12.7 billion pesos na pondo para sa benepisyaryo ng Rice Farmers Financial Assistance. Ayon sa Pangulong Marcos, tulong ito para sa mataas na cost of production ng mga magsasaka at upang maitas din ang kanilang ani sa harap ng banta ng El Nino. Tatanggap ng 5,000 pisong cash aid ang nasa 2.3 million na mga small rice farmer beneficiaries na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Nagmula ang nasabing pondo sa labis na nakolekta ng buwis mula sa rice importation noong nagdaang taon. Samantala, habang pinangangambahan naman natin ng presyo ng bigas, pinangangambahang magtutuloy naman ang sirit presyo ng itlog hanggang sa entrada ng susunod na taon. Sinabi nito ni Gregorio Santiago, ang Pangulo ng United Broilers Raisers Association o UBRA, Chairman din ng Philippine Egg Board sa gitna ng muling pagmahal ng itlog. Ayon kay Santiago, asahan ang mas mataas na presyo ng itlog habang papalapit ang Kapaskuhan dahil ginagamit itong sangkap bilang o sa paggawa ng mga Noche Buena items gaya ng cake at ng leche plan. Resulta niya ang mataas na presyuhan sa bumabang produksyon. Epekto naman ang dagdag bagyong Egay at Goring. Yan din ang naranasang bird flu at pagmahal din ang patuka ng manok. Tumaas naman sa 15 hanggang 20 pesos ang farm gate price ng kada itlog, habang nasa 10 piso ang minahal sa kada tray ng ilang palengke. Abay, silipin natin kung anong presyohan ng itlog ngayon sa mga pangunahing palengke. Nasa Pasay Public Market ngayon si Noche Cacas, RH27. Noche. Bayong buntag kayong Indiel, narito na ang mga presyo ng pangunahing bilihin Monday morning dito sa Pasay City Public Market. Nahin ko yung bigas kayong Indiel, ang pinakamahal sa local rice, yung special 60 pesos ang kilo. Ang pinakamurang bigas naman, yung regular milled rice,
41 pesos. Bangos dito, Kuya Angel, yung medium size, 190 ang kilo. Tilapia, 140. Habang ang galunggong, 240 ang kilo. Beef rump dito, walang paggalaw, nasa 420 pa rin ang kilo. Yung beef brisket, 390. Ang kasim, 300 ang kilo. Liempo, 340. Habang yung whole chicken, 190 ang kilo. Yung itlog, Kuya Angel, medium size, 7 pesos dito sa Pasay Market. Yung ampalaya, 120, ang sita, 110, Echaya native, 80 pesos ang kilo, kalabasa, 60 ang talong, bumaba na sa 80 pesos ang kilo, kamatis, 120. Ang carrots naman, 160 ang kilo, habituelas o yung baggy beans, 70 pesos, white potato, 150, Pechaya Bagyo, 140, at ang sayote, nakapako sa 50 pesos ang kilo. Ang sibuyas sa tula naman, yung local, 120 ang kilo. Yung onion white, yung imported, 100, habang yung bawang, 130 ang kilo. Luya, 120, habang ang siling labuyo, nasa 400 pa rin ang kilo. Kalamansi 70, lakatan na 90, latundan 50, ang papaya solo 70 pesos, habang ang mangga 240 ang kilo. Isama naman natin yung asukal, yung sugar white 100 ang kilo, yung sugar wasa 90, sugar brown na 90 pesos din, habang yung palm oil 350 ml 35 pesos, at ang palm oil na 1 liter 80 pesos. Isama ko na rin yung coconut oil, 350 ml, 35 pesos, habang coconut oil, 1 liter, 80 pesos. E na presyo ng mga tunay bilihin ngayong Monday morning dito sa Pasay City Public Market. Mas kilala. Yes, Angel. Yung presyo ng itlog na binabanggit mo, mataas na yun? 7 pesos yung medium size lang ito, Kuya Angel. Medium size. Okay. Oo. Yung medium size, tapos yung large nito, Kuya Angel, naglalaro ito sa 8 pesos and 50 centavos, mga 8 to 8.50 Kuya Angel. So tumaas na nga. Pero walang available na large sa Kuya Angel eh. Yung medium size lang. Bakit walang available na large? Siguro hindi natin alam, Kuya Angel, kung ano ang paliwanag ng Tanungin natin ang Ubratis kung may large, di ba? Kung ihahalo mo yan sa noodles, medyo mas marami-rami noodles na pwede mong lagyan. Diba? Sige. Anyway, maraming salamat, Noche. Si Noche Kakas live po mula sa Pasay Public Market. Samantala, Maganda umaga, Pilipinas. oy mga misi, sa amoy araw masimuso pag-uwi galing ng eskwela abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya misi sa challenge show, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Hinatulang guilty naman sa agricultural smuggling ang isang importer ng karot sa bansa. 3 hanggang 4 na taong pagkakakulong ang sentensya ng Metropolitan Trial Court National Judicial Capital Region Branch 24 kay Divina Bisco Aguilar dahil sa paglamag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nagugat ito sa inihaing kasong kriminal ng Bureau of Customs laban kay Aguilar noong September 10, 2020. Katagal na, no ha? Ayon sa BOC, nangyari ang naturang insidente noong Hunyo ng 2020 kung saan dumating ang shipment na nakapangalan sa Real Marta na pag-aari ng Aguilar sa Port of Manila galing ito ng Singapore. Idiniklaro ang mga kargamento na nasa 2,500 kahon bilang mga frozen pastries. Pero nang busisiin ng mga taga-BOC, natuklasan na carrots pala ang laman nito. Klase sa lata sa Tuway, Batangas, modular muna dahil sa volcanic smog. Ba't hindi problema pa rin, ha? Ang detalye mula kay Renz Belda, Rich 35. Renz, good morning. Kansiladong face-to-face sa halip modular ang klase sa lahat ng mga paaralan sa lahat ng antas sa bayan ng Tuwi ngayong araw dahil sa muling presensya ng volcanic smog o VAG mula sa Bulkang Taal. Ito'y batay sa inilabas na executive order ni Mayor Jose Serrado kasunod ng muling pagkakaroon ng VAG
Kasabay nito, patuloy ginagawang monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa nasabing bayan sa mga lugar na apektado ng baga. Mahigpit naman na pinapaalalahan ng mga residente na malapit sa bulkan na iwasan ang paglabas ng bahay at palaging magsuot ng face mask. Kamakailan, umabot sa 58 estudyante mula sa 3 paaralan sa nasabing bayan na isinugod sa ospital matapos makaranas ng hirap sa paghinga dulot ng volcanic smog. Para sa kauna sa Pilipinas, TCRH, ito si RH35, Renz Belda, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Renz. Magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. O ingat po yung ating mga kababayan dyan sa norte, ha? Sa norte dyan po sa paligid ng Taal, ha? Miyembro naman ng Communist Terrorist Group sumuko sa mga otoridad sa Pasil, Kalinga. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41, ay bagnabigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa norte. Romy? Tuluyan nang itinakwil ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang Armadong Kilusan matapos itong sumuko sa mga otoridad sa barangay Ginaang, Pasil, Kalinga na sa katuparan ng kusang loob na pagsuko ng 65 taong gulang na miyembro ng komunistang grupo matapos ang ilang serye ng negosasyon ng mga personel ng Kalinga PNP, Philippine Army at Nica Cordillera at suporta ng kanilang pamilya at opisyal ng barangay. Batay sa report noong 1986, na-recruit siya ng samang unit na panggerilya na nag-ooperate sa Balbalan, Pasil at Lubuagan, Kalinga. Dinala siya sa Nabandilaan, Lamot, Ifugao at sumailalim sa pagsasanay sa paghawak ng baril, first aid at individual combat technique. Noong 1990, nagpa siya itong bumalik sa komunidad at naglelo dahil sa hirap na dinanas sa loob ng Kilusan. Ang dating rebelde ay nasa pangangalaga ng Pasil Municipal Police Station at nakatakda siyang ilipat sa Kalinga Provincial Police Office para sa tactical interview. Hinikayat naman ni Kalinga Provincial Police Office Provincial Director Colonel Freddy Lasona ang ibang miyembro at supporters ng Communist Terrorist Group na magbalik loob na sa gobyerno at bumalik sa normal na pamumuhay kapiling ang kanilang pamilya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na gina sa lahat ng paakyat at pababa ng norte. Magandang umaga, Pilipinas! 20 minutos na makalipas ang alas 4, tumaas na mahigit 200% ang kaso ng tigda sa Pilipinas ngayong taon kumpara noong 2022. Batay sa Disease Surveillance Report ng Department of Health, nakapagtala sila ng 1,114 na kaso ng tigda sa measles mula January 1 hanggang August 19. Yan po ay yung mga nare-report lang, pero yung hindi nare-report mukhang mas mataas. 215% itong mataas kumpara sa 354 na kaso na naiulat noong nakalipas na taon sa kaparehong panahon. Pinakamaraming naitalang kaso ng tigda sa Central Luzon na may 181. Sumusunod ang Bangsamoro na may 121 na kaso. Sa Central Visayas naman 117. Ayon pa sa hensya, 3 nang namamatay sa tigdas ngayong taon habang isa naman ang nasawi sa naturang sakit noong 2022. Aba, nakamamatay pa ng tigdas. Mabuti na lang ho, alerto itong mga taga-airport dahil pagka nakita nilang may sintomas ho ng tigdas, hindi na ho pinasasakay ng aeroplano ang isang pasahero. 110% na pagtasama ng kaso ng rabies sa Region 1 na itala ng Department of Health Center for Health Development ng lalawigan o ng rehiyon. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantosya Kabasani, Siki Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, Freddy. Sa pagdiriwang ng World Rabies Day kamakalaway inihayag ng Department of Health Center for Health Development Region 1 na tumaas ang kaso ng rabies dito sa Rehiyong 1. Base sa pinakauling monitoring ng DOHC HD1, 21 kaso ng rabies ang kanilang naitala kung saan ayon kay Medical Officer Dr. Ruel Bobes. 10 ang naitala sa Ilocos Norte, 2 sa Ilocos Sur, 3 sa La Union at 6 sa Pangasinan. Dagdag pa ng opisyal na mula Enero 1 hanggang September 16 ngayong taon, 110% mas mataas kaysa 10 kaso na naitala sa parehong panahon ng nakaraang taon. Inihayag pa nito na ang lahat ng naitalang kaso ay nagresulta sa pagkakas
pagkamatay ng mga nabiktima ng rabies. Dahil dito, nananawagan si Dr. Bobby sa mga nag-aalaga ng pusa at aso na maging responsibilidad ang mga ito, pabakunahan ang kanilang mga alaga ng anti-rabies taon-taon upang mapanatili na ligtas at malusog ang mga ito at kung makakagat man ay hindi delikado. Samantala, inihayag naman ni Araceli Robignol, Officer in Charge ng Pangasinan Provincial Veterinary Office, na puspusan ng kanilang ginagawang kampanya laban sa rabies kung saan ay nakapagbakuna na sila ng libre sa 129,628 na alagang hayop laban sa rabies sa lalawigan mula Enero 1 hanggang September 28 ngayong taon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. At para ho sa mga may lakad ngayong araw na ito, proteksyonan ang ating mga pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin gamitin, ipabaon sa kanila. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan para sa ating mga household kits, sa mga emergency kits. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound, improve alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pumasok naman sa kasunduan ang Bacolod City Government at ang Grab Philippines para mabook o magkaroon ng epesyenteng gamit ng mga sasakyan sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Mayor Alfredo Albi Benitez, magagamit ng mga otorisadong user ang Grab app at makaka-access sa government vehicle ng libre. Sinabi ng alkalde na mapapabilis din ng kasunduan ang pag-liquidate sa payment ng gasolina at ipapanggastusin dahil automated ng sistema ng Grab at meron din itong digital copy ng lahat ng transaksyon ng mga government employees. Meron din na niyang analytics ang app upang malaman ng lokal na pamahalaan kung sino empleyado ang gumagamit ng sasakyan at kung ano ang kanyang lokasyon. Dinagdaan ng memorandum of agreement ni na Mayor Albi at ng MyTaxi.ph Incorporated Public Affairs Director na si Sherelisa Bonifacio sa ilalim ng LGU Transport Fleet Digitalization Project. Ang partnership ay kasunod naman ng pagpapakilala ni Benitez ng MyGab o MabCab kung saan pinapayagan ang tanggapan ng LGU na mag-book ng ride para sa fieldwork at iba pang official assignment. Plano rin ni Mayor Albi na bumili ng karagdagan pang 10 unit ng sasakyan para sa programa at paglaanan ito ng 10 milyong piso. Tropa ng militar at NPA nagkasagupan sa lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Detalye ng balita mula kay Rex Cantong, RH46. Maiga Rex. Nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation ng tropa ng militar laban sa mga miyembro umano ng New People's Army o NPA matapos ang dalawang engkwentrong nangyari sa Sitio Bulasot, Barangay Buenavista, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Van Donald Almonte, Battalion Commander ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army, dalawang bisis na nag-engkwentro ang tropa ng militar laban sa 8 hanggang 10 mga miyembro ng NPA. Unang nagka-engkwentro na umabot sa 15 minutes at 10 minuto naman ang pangalawang engkwentro. Dagdag pa ni Almonte, walang nasugatan sa panig ng 94th IB habang hindi pa malaman kung mayroong kaswalte sa panig ng NPA. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Tama nga, salamat Rex. Samantala, umapila naman si Senator Bongo sa Senate Committee on Finance na dagdagan ang panukalang budget ng Department of Health sa 2024 upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng isinibatas na Regional Specialty Centers.
Ganyan din ang pagpapatayo ng mas maraming Super Health Center at patuloy na operasyon ng Malasakit Center sa buong bansa. Binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng Republic Act 11959 na kilala bilang Regional Specialty Centers Act na siyang pangunahing sponsor at isa sa mga author. Nalagdan ito ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos noong August 24. Layunin ng batas na i-decentralize ang mga espesyal na serbisyong medikal para madaling ma-access ng lahat sa mga rehiyon. Si Senator Goren ang nagtataguyod ng pagpapatayo ng mas maraming Super Health Center na idinisenyo upang tumugon sa pangunahing pangangailangang pangkalusugan, konsultasyon at maagang pagtuklas ng sakit lalong-lalo na sa mga grassroots communities. Samantala, binigyan din pa ni Senator Go ang mahalagang papel ng Malasakit Center sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pasyente sa buong bansa. Bangkay ng isang ginang nadiskubre sa loob ng kanilang bahay sa Tolomo, Galliera, Davao City. Aba, tanda ho ito ng saksak. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Isang bangkay ng ginang natadtad ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan ang natagpuan sa loob ng pamamahay nito sa Phase 1 Block 101, La 3, Deca Homes, Talomo, Galera, Davao City. Ang biktima ay kinilalang isang ginang Lilian del Campo Nieva, 57 years old, may asawa, nagtatrabaho bilang dating sekretary. Sa resulta ng isnagawang parallel investigation ng Balyok Police Station, Davao City, may mga nawawalang personal na kagamitan ng biktima tulad ng iPhone 12 nito, assorted jewelries at hindi pa matukoy na halaga ng pera. Ang kapatid ng biktima si Noel del Campo Nieva ang unang nag-report sa kapulisan kaugnay sa nadiskubre niyang patay na katawan ng kapatid. Ayon sa kanya, September 28 hindi naman sumasagot sa kanyang tawag ang kapatid at sa kasunod na araw, September 29, pinuntahan umano nito ang pamamahay ng kapatid at nang walang sumasagot mula sa loob, persahan naman nitong binuksan ang main gate at entrance door at dito niya na nadiskubre ang sinapit ng kapatid saka ito nag-report sa PNP. Sa kasalukuyan nagpapatuloy ang sinasagawang follow-up investigation ng Davao PNP sa nasabing kaso. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. So Fran June, maraming salamat. Samantala, nagpahati naman ang kanyang pakikiramay si House Speaker Martin Romualdez kay dating Pangulong Digong Duterte at pamilya nito sa pagyaon ng kapatid na si Jocelyn Duterte Villarica. Si Duterte Villarica ay nakababatang kapatid ng dating Pangulo. Sa maikling pahayag, sinabi ni Speaker Romualdez, "We deeply share with grief over their loss. Our thoughts and prayers are with them at this difficult time. Our Lord has a way of healing one's pain. May He comfort them and their loved ones." Napayak talaga nung mapasugod si Mayor Digong doon sa bahay ng kanyang kapatid. Ano ha? Ay, nako mga mamis! Laundry day today, pwede akong humabala dahil hindi pa naman ganun kalakasan ho ang epekto ni Jenny. Tunod na karanaman pa sa makapit, madikit at malupit naman siya. All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal ang matitindi man siya based on test sa chocolate, mud, and Cebuman cotton. Gawa po ito ng ACS. Samantala, most wanted person naman sa kasong karnaping sa regional level, PORA 3, naaresto ng mga tauhan ng CIDG sa Olongapo City. Detalye ng balita mula sa RH37, si Danny Kumilang. Danny? Sa pinaigting na uplang pagtugis ng CIDG Olongapo ng mga tauhan ni Major Christopher Ace Alvin Baybayan, matagumpay na naaresto nila ang isang most wanted person na may kasong RA 10883 New Anti-Carnapping Act of 2016 na ang akusado ay isang 17 anyos lamang na nakatira ito sa nabanggit na lugar. Sinabi ni Major Ace Alvin Baybayan, ang suspect ay most wanted person na regional level ng FRO 3, provincial level ng Bataan PPO at municipal level ng Dinalupihan Municipal Police Station para sa buwan ngayon ng Oktubre 2023. Inaresto nila ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Presiding Judge Gemma Teresa Hilario Logroño ng 3rd Judicial Region Branch 12 Olongapo City, Zambales na may criminal case number 2022-577. Ipinaalam din nila sa suspect ang mga karapatan nito o doctrine right. Matapos arestuin at makakalaya lamang ang akusadong arestado, pansamantala kapag nakapaglagak ito ng piyansang
inihain ng korte na halagang 300,000 piso. Ang suspect ay nasa kustodiya ngayon ng CIDG Olongapo. Samantalang pinasalamatan naman ni Major Christopher Alvin Ace Baybayan ang kanyang mga tauhan. Ganon din ang Dinalupihan Municipal Police Station, PIDMU, Bataan PPO. Nakatuang nila sa pagtugis at sa matagumpay na pagkakahuli sa nasabing most wanted person. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito, si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Ay, maganda umaga din ho sa mga suki natin dyan sa Tarlac. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. At maganda umaga po sa mga late matulog dyan po sa Las Vegas, Nevada. See you soon. Sugutan naman ng isang 13 anyos na batang babae sa San Juan, Batangas matapos natamaan ng ligaw na bala. Nangyari ang naturang insidente sa gitna ng ipinatutupad na ganba ng Commission on Elections bilang pagtiyak sa seguridad para sa nalalapit na barangay at SK elections. Batay sa report, naglalakad lamang ang bata kasama ang kanyang kuya sa kalsada nang bigla na lang maramdaman ang pananakit ng kanyang kaliwang braso. Dito nakita ng kanyang kuya na meron itong tama ng bala sa braso dahilan upang isugod sa San Juan District Hospital. Iniimbestigahan na ng otoridad kung sinong nasa likod ng pagpapapatok ng baril na ang bala ay aksidenteng tumama sa bata. Si Direktor Teresito Macolcol ng DOST P-Box kasama na natin. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga po sa iyo, sir. May bog na naman daw po sa ilang dito sa may Tuwi. Kahapon, sir, wala naman. Clear naman po kahapon. Clear kahapon? Yes, clear kahapon. In fact, nasa Tagaytay ako kahapon. Okay. Clear naman. It was very clear. Kita mo yung kahit sa Tagaytay area, very clear yung kitang-kita yung Taal Volcano. Oo. So ano ito nandito sa Tuwi? Gaano ba kalayo ito? Na-report yan. Meron. Pero ibig sabihin, kahapon, walang reported sa inyo na bog? Walang na-report sa amin po kahapon. Okay. Anyway, Renz, tawagan namin yung aming reporter dito sa Batangas kasi binanggit niya nga na may warning na rin ang LGU dahil nga sa bog. So outside of Tuwi, wala rin iba pang malugar na may report? Yeah, wala po kaming nakuha ang report kahapon na meron. Oo. So far, gano'n ba kataas yung emission na monitor natin? Yung kahapon na emission ko natin is nasa, this is September 30. Ang nakuha namin na sulfur dioxide is 1,902 tons per day. Mm-hmm. That was Saturday, no? Yes, that was Saturday. 1,902 tons per day. And yung although by lindol tayong na-report, meron tayong 3 volcanic earthquakes, pero meron tayong for 7 straight days wala tayong lindol na na-record. Pero kahapon meron tayong 3. Pero ano yan? Dahil nananatiling active naman talaga ang Taal. Yes, that's right. Anong alert level nga natin yun, Doc? It's still on alert level 1. 1. Okay. Actually, nasa Tagaytay din ako kahapon. Wala naman tayong monitor masyado. Oo. Sige. Anyway, follow up din namin. Dahil yung report nang galing naman sa Tuwi. Sa Tuwi, Batangas. Sige. Director, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you din. Thank you. Si Dr. Toto Bacolcol ng PBOC. Samantala, mga pulis sa Tacloban kikilos kontra ang kandidato na lalabag sa batas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Kikilos sa mga kapulisan sa siyudad ng Tacloban kontra sa mga kandidato na lalabag sa batas. Pahayag ito ng Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Michael Palermo sa peace covenant na sinagawa sa Tacloban City Astrodome. Nikayat ni Palermo ang mga barangay opisyal na iwasan pagdala ng baril at patalim sapagkat kapag mahuli, tiyak na makakasuhan. Iwasan din ang pagbitaw ng mga salita na pagmumulan ng hindi pagkakaunawaan ng mga kandidato. Kahit nasa green category ang Tacloban, ibig sabihin walang election-related incident
Patuloy pa rin ang kampanya ng kapulisan. Sa kasalukuyan, wala pang barangay official o kandidato sa Tacloban na naresto dahil sa pag-iingat ng baril, bala at patalim. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si Aerostrator Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagang salamat Jimmy, maupay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Tacloban. Samantala, congratulations, may nakadali na pala doon sa 4,000 pisong premyo ng ating mahiwagang tunog. Ang galing! Congratulations kay Reggie Roldan ng Sampaloc, Maynila. Nadali mo ang 4,000 pesos na premyo ng mahiwagang tunog. May bago na? Wala pa? Wala pa. Sige. Mamaya, malo na contact naman natin si Reggie Roldan. Wala pa rin. Anyway, sige. Congratulations Reggie. Abangan mo yung premyo mo ha. Samantala, Carla Abellana, masama ang loob. Samang si Ray PJ Abellana. Aba, bakit? Ang detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Ray PJ Abellana at mariin niyang inamin sa atin na mula nang magsalita siya kaugnay ng hiwalayang Carla Abellana na kanyang anak at ng aktor na si Tom Rodriguez, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya kinikibo ng kanyang anak na si Carla. Maraming beses na raw na ginawaan ng paraan ni PJ na makausap ang anak pero matigas ang loob nito at hindi ito nakikipag-usap sa nasabing aktor. Naintindihan naman daw ni Ray PJ Abellana kung hanggang ngayon ay masama ang loob ng kanyang anak, pero sa totoo lang, wala naman daw mali siya at wala siyang balak na pakialaman ang buhay ng kanyang anak. Ang gusto lang niya daw sana ay matapos ang problema na si Tom Rodriguez at si Carla Abellana ay sila pa, dahil naniniwala ang naturang aktor nang ikinasal sa simbahan, ikinasal sa huwes ay dapat lang magsama habang panahon. Pero kung hindi na talaga magkakaroon ng chance na magsama, mag-usap ng maayos. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat Morley. At saka sa mga anak, intindihin din ninyo inyong mga magulang. Ano? Kung may mga ganun manghong paniniwala, ano, ha? Dahil sa kagustuhan nilang lumigaya yung pamilya. Siyempre, pagka anak mo yan, iisipin mo rin talaga yung magiging epekto ng paghihiwalay ng kanilang mga anak din. Ano? Pero si AJ Obiena, nakasungkit ng gintong medalya sa Asian Games. Binati naman ang Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Let Narciso RH14. Let, good morning. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Paul Volter EJ Obiena sa pagsungkit sa unang gintong medalya ng Pilipinas sa 19th Asian Games sa China. Idinaan ng Pangulo sa social media ang kanyang mensahe kay Obiena at sa lahat ng mga atleta sa mahusay na performance sa kompetisyon. Si Obiena ang tanging atleta na na-clear ang 5.75 meter mark sa pangalawang pagtalon. Dahil sa matagumpay nitong pagtatapos ng laro, hindi lang nasungkit ni Obiena ang unang gintong medalya para sa Pilipinas, kundi nakapagtala rin ng bagong record matapos sirain ang 5.70 meter mark ni Japanese Paul Volter Yamamoto Seto noong 2018 Asian Games sa Jakarta, Indonesia. Binati rin ni Pangulong Marcos si taekwondo player Patrick King Perez na nanalo ng bronze at wushu artist Jones Inso, Gideon Padua at Clemente Tabugara Jr. na nakakuha rin ng tig-iisang bronze medals. Gayon din sina tennis player Alex Ayala para sa napanalunang bronze medal sa women's single category at kanyang partner na si Francis Cassie Alcantara sa nakuhang bronze medal sa tennis mixed doubles. Looking forward ang Pangulo sa mga susunod pang laban ng mga atletang Pinoy. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:41 oras sa buong kapuluan, ilang piling tauhan naman ng Bureau of Customs ang nagsimula ng magsanay para sa pagbubukas ng bagong Customs Laboratory na makatutulong upang matiyak na tama ang buwis na ibinabayad para sa mga pumapasok na produkto sa bansa. Pinangunahan ni Attorney Yasser Ismael Abbas, Director 3 ng Imports and Assessment Service, ang pagsasanay na ibinibigay ng Korea International Cooperation Agency o KOICA
Korea International Cooperation Services o COICS at Korea Central Customs Laboratory, gayon din ang Korea Customs Service. Ayon kay Atty. Abbas, ang BOC team ng mga Strategic Customs Office sa South Korea ay kinabibilangan ng Korean Customs Central Laboratory and Scientific Service, Busan Regional Customs kung saan matatagpuan ang Local Customs Laboratory at ang Busan Customs Container Cargo Inspection Center. Ang nasabing pagsasanay sa mga tauhan ng BOC ay kalawang yugto ng Multi-Year Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow o SAYAT program ng COICA. Layunin ng programang mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Korea habang ang ginagawang pagsasanay ay para maihanda ang tauhan ng BOC sa muling pagbubukas ng Customs Laboratory bilang bahagi ng pagpapalakas ng pagbabantay sa mga pantalan kaugnay ng pagpasok ng mga produkto sa bansa. Panukalang cash gift ng mga lolo't lola. Malapit ng maisabatas ayon naman kay Senator Bong Revilla. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpaan sa RH28. Raymond. Masayang ibinalita ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. na malapit nang maging batas ang tinawag na Revilla Bill para sa mga lolo at lola. Ito'y matapos maaprobahan sa third and final reading ang Senate Bill No. 2028 na naglalayong amyandahan ang Republic Act No. 10868 o ang Centenarian Act of 2016. Sinabi ni Revilla na sa ilalim ng batas ay hindi lamang ang mga maedad 100 ang tatanggap ng cash gift, kundi pati ng maedad 80 at 90. Batay sa panukala, tatanggap ng cash gift mula sa gobyerno na 10,000 pesos ang mga may edad 80, 20,000 ang mga may edad 90 at 100 pa rin sa mga abot ng 100 taon. Ikinatuwa ito ng senador dahil ang panukalang ito ang kauna-unahang panukalang batas na kanyang isinumite ngayong 19th Congress. Nagpasalamat si Revilla sa suportang ibinigay ng kanyang mga kasamaang senador, partikular na sina Senador Amy Marcos ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development at Senate President Juan Miguel Zubiri. Nauna nang inaprubahan sa Kamara de Representantes ang kalintulad na panukala, kaya't inaasahang mabilis na ito maaprubahan sa isang bicameral conference committee para tuluyan ng maging batas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 44, makalipas po ang alas 4 ng umaga. Pero syempre, hapon na ngayon dyan sa New York. Hapon pa lang pala. Magandang hapon po sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos, lalong-lalo na sa mga suki natin sa New York, USA. Binabati ko ng happy birthday dyan si Miriam Saliote. Kaklase ito ng kapatid kong si Rowena na kasama niya dyan sa New York. Pogi dito ni Bong Albano at saka ni Ray Batumalaki, ang ating idol na magaling na Toastmaster. Happy birthday, Miam! Ingat lagi dyan, ha? And speaking of birthday, batiin na rin natin ang mga miyembro ng Class Mapitagan na nagdiriwang po ng kanilang birthday ngayong araw na ito. Unahin natin ang poging si Jeff Tupas. Director Jeff, happy birthday. Ka-birthday niya si Hil Pasha. At saka si Willie Lee. Si Willie Lee, kahapon ang birthday nito. Willie Lee, Angel Angelito Hil Pasha. At saka si Boss Jeff, happy birthday. Binabati kayo ng mga matitikas at mga poging miyembro ng Mapitagan Class. Eto naman, matindi mag-birthday. Si Governor Helen Tan ang lalawigan po ng Quezon. Siya pang nag-entertain, ang dancing governor ng Quezon. Happy birthday kay Governor Helen Tan. Ayan, ilang taon na ba si Gov? 41? 42? Ayan. Masama doon nagtatanong ng birthday, di ba? Ng edad. Ayan, Anyway, happy birthday. At para ho naman doon sa mga mahilig sa bulaklak, sa mahilig sa flowers, doon sa mga nagtatanim ng sunflower. Alam ba ninyo na ang sunflower pala ay mainam na talagang ginagamit ho. Actually, tinatanim ho ito sa mga paligid ho ng mga nuclear plants. Kasi ito ho palang sunflower ay mabisa para sa soil phytoremediation. Ibig sabihin ho, ginagamit po ito parang natural na paraan para linisin po ang lupa
mula po sa mga heavy metals. Gaya nga po yung paligid ho ng ng mga nuclear plants. Galing ha. Kaya doon ho sa mga lugar, doon ho sa mga dating mga minahan, siguro gawin natin, i-develop po natin yung sunflower farm para magkaroon pa ng panibagong tourist attraction. Katulad din po ng alpapa, corn, date plants at ibang uri ng mustard. Pati daw yung tinatawag na poplar trees ginagamit para sa pag-reclaim ng mga contaminated soil. Ito po ay mabisa, malinis at sustainable na paraan ng paglilinis ng kontaminadong lupa. Yan ang sunflower. Magandang umaga, Pilipinas! 12-day suspension naman ang It's Showtime, lalo pang lumalala. Aba, bakit naman, Gorgie Rula? Gorgie? Lalong lumalim ang usapin ng 12-day suspension ng It's Showtime na umabot na ito sa kalagayan ng mga production staff na hindi pa rin regular hanggang ngayon. Nung nakaraang linggo ay nagmungkahi kasi si Senator Bong Revilla Jr. na ikonsidera ang kalagayan ng mga production staff na no work, no pay. Kaya nakiusap siya sa presidente na bigyan ng isa pang pagkakataon ng naturang noontime show. Naglabas ng statement ang MTRCB kahapon at sinagot nila itong statement ni Senator Bong Revilla Jr. Bahagi na kanilang pahayag, the suspension in fact underscores the broader and more pressing matter of contractualization within the entertainment industry. The issue deserves sincere attention from the producer. The practice by the producer or management to not regularize their employees even when a show has been airing live for 6 days a week for over a decade highlights a much bigger problem than the show's 12-day suspension. At nilinaw nilang nakiramay din daw sila sa mga production staff na maapektuhan sa suspension ito. Pero dapat na may bigyan pansin daw itong hindi nare-regularize ang mga taong nagtatrabaho ng napakatagal na panahon. At bahagi pa ng statement ng MTRCB, however, we believe that the inability of the management to provide regular employment should not impinge on the duty of the MTRCB to uphold its mandate in ensuring the ethical compliance of broadcasting content by any production company or television network pursuant to Presidential Decree number 1986. End of quote. At binanggit din sa naturang statement na nasa producer or management na raw ng network kung isususpinde o bibigyan ng sanction ng host kagaya ng ginagawa ng ilang mga programa. Hindi raw kasi nila saklaw ang mga host. Kaya abangan na lang natin kung saan pahahantong ang mainit na isyong ito ng It's Showtime. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. Sana po ma-resolve na yan. Pero may punto ho yung nag-raise na yun ng issue na may kinalaman ho sa dapat benepisyo nito pong mga nagtatrabaho sa industriya ng entertainment. Pero congratulations muna ha. Alam mo nyo, isa sa pinakamagaling na direktor dyan sa TV5 si Director Cora Losalia. Direk Cora, congratulations ha. Gandang umaga. At congratulations po sa TV5 News Publisher of the Year ng TikTok Awards. Congratulations! And sa lahat po ng ating mga kapatid dyan sa TV5, congratulations! Ingat po kayo! At Direk Cora, baka gusto mong magpakape. Gandang umaga po ha. Makalipas naman ng halos 3 araw, naapula na rin ang malaking sunog sa isang warehouse facility sa Valenzuela City. Alas 10:30 nitong Sabado, naapula ang sunog sa barangay Bagbagin. Nanon pang Huwebes ng tanghali sumiklab. 9 katao ang kabilang sa mga nasugatan, kasama dito yung ilang responding bumbero. Mahigit 100 pamilya naman ang inilikas. 422 million pesos na ari-arian ang sinasabing naabo ng sunog na umabot ng Task Force Bravo. Ayan, kaya nga alam nyo, kinakailangan na talaga natin mag-level up. Hindi hanggang ngayon, tubig pa rin ho ginagamit natin sa pagpuksa ho ng apoy. Kung gumagamit na ho tayo ng foam technology, baka hindi tumagal ng ganyang ilang araw. Kasi chemical ho yan Chemical at saka highly combustible materials ang ginagamit natin hanggang ngayon, tubig. Ay, Diyos ko. Akala ko ba nag-level up na ho tayo?
tagal-tagal nang ini-introduce niyan dito sa Pilipinas, pero hanggang ngayon mga airport pa rin ang gumagamit nito pong compressed air foam system sa pagpuksaho ng sunog. Gaya mo nito, chemical yan tsaka mga tela yung mga nasunog. Hindi ho talaga kayang puksain niya ng apoy. Apoy natin kahit gaano pa humbugan ng usok mo dyan, ng tubig mo dyan, kung hindi naman pumapasok sa hanggang loob. At saka yung foam ho kasi pagka na pilo nabalutan nyo na yung paligid, mas mababa po ang chances ng reignition. Ito, di ba, chemical, patuloy ang mag-iignite dahil kumakalat 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga, dalawang magkasunod na insidente naman ang pagkakasabat ng bilyong pisong halaga ng illegal drugs sa Pampanga paiimbestigahan sa Kamara. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rugunan, Arichwell. Manang Milky. Pinaimbestigahan sa Kamara ang dalawang magkasunod na insidente ng pagkakakumpiska ng bilyong pisong halaga ng illegal na droga sa lalawigan ng Pampanga. Ang resolusyon ay sinumite ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzales Jr. Ang kay Gonzales, nakaalarma ito dahil hindi naman kilala ang lalawigan ng Pampanga saan yung operasyon ng drug traffickers. Reaksyon din ito ni Gonzales nang masabat ang 530 kilos ng shabu sa bayan ng Mexico at sinunda ng panibagong insidente nang masamsam ang 200 kilos ng droga sa abandonadong parking lot sa Mabalacat City. Sabi ni Gonzales, alamin sa investigasyon kung sino ang mga nasa likod ng drug shipment, papaano ito nakalusot at sa bansa at saan ito i-deliver. Iginit ni Gonzales matapos ma-recover ang 3.6 billion pesos at 1.3 billion pesos na halaga ng mga droga na angay patunay na seryoso ang problema ng illegal drugs sa bansa. Dahil din dito gustong ipawalang bisa ni Gonzales ang business permits ng Subic Freeport locators na sangkot sa pagkakapuslit ng kontrabando at mga warehouse kung saan ito itinago. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Manang Milky. At saka mabuti na lang alerto itong Bureau of Customs. Isa yan sa pinakamalaking huli ng Bureau of Customs itong mga nagdaang buwan. Ang tanong natin, paano doon sa ibang mga pier natin, sa mga ilang mga ports na nasa mga probinsya? Diba? Tsaka patunay ito na talagang tumitindi ang problema natin sa illegal drugs. Ang lalakas loob lalo nitong mga walang yang nag-iismagal. Samantala, ganap ng sundalo, isang dating miyembro naman ng teroristang Abu Sayyaf matapos na sumuko sa mga otoridad at mag-training sa ilalim ng Philippine Army. Pero tumanggi si Major General Antonio Naparrete, commander ng 1st Infantry Division, at tukuyin ang pagkakakilanlan ng naturang sundalo para na rin sa kanyang seguridad. Sinabi ni General Naparrete, sumalang sa maraming posesyon dating fighter ng Abu Sayyaf Group hanggang sa makapasa ito at mapasama sa mahigit 300 bagong sundalo na nakakompleto ng training sa Camp Cesar Sang'an sa bayan ng Labangan, Zamboanga del Sur. Umaasa naman ang pamunuan ng Philippine Army na marami pang kagaya nito ng mga dating miyembro ng ASG at kasalukuyang miyembro ng teroristang grupo ang magbabalik loob sa pamahalaan at gugustuhing magsilbi sa bayan sa halip na gumawa ng walang katuturang pakikipaglaban. Pinangunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang pakonsyerto ng palasyo para sa mga guro sa Kalayaan Ground sa Malacanang kagabi. Kasama rin ang Pangulong BBM sa selebrasyon ng konsyerto sa palasyo para sa mahal nating mga guro, sina BP Inday Sara Duterte, First Lady Lisa Araneta Marcos at Senator Amy Marcos. Layunin ng event na kilalanin saluduhan ang dedikasyon ng mga guro para sa kanilang trabaho lalo na sa kasagsagan ng pandemya. Sa kanyang talumpati, hinikayat naman ng Presidente ang publiko na makiisa sa pagpaparamdam sa kaguruan ng taus-pusong pagmamahal at pasasalamat sa hindi nila matatawarang sakripisyo. Ang ikatlong konsyerto ng palasyo ay alinsunod sa National Teachers Month na ipinagdiriwang mula September 5 hanggang October 5. Sa lahat ho ng mga teacher, abay congratulations. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang paglilingkod sa bayan. Teka muna.
Tahimik pang Malacanang totoo ba na isang fishing magnate ang susunod na Agriculture Secretary? Yun daw bossing ng Prabel. Si Ginoong Francisco Tiu Laurel Jr. ang sinasabing napipisil na magiging susunod na Agriculture Secretary. No confirmation, ha? Wala pang mga report tungkol dyan, pero antabayanan po natin, ha? May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Bukas po yan. Batay sa pagtaya ng oil industry sources, maaaring may bawas sa presyo ng higit 2 piso kada litro sa gasolina. Habang piso naman ang sinasabing kabawasan sa bawat litro ng kerosene. Pero inaasahan namang tataas ang presyo ng diesel ng mula 20 hanggang 40 centavos per liter. Sa unang 4 na trading days noong nakaraang linggo, ang presyo ng gasolina ay bumaba ng 1.80 ang bawat litro, 80 centimos naman ang kerosene, habang tumaas ang presyo ng diesel ng 30 centavos per liter. Ayon sa Department of Energy, tumaas ang demand sa diesel dahil sa paparating na winter season at ito kasi ang ginagamit para sa heating fuel. Isa pa sa may tinuturong dahilan ang desisyon ng Russia na i-restrict ang fuel imports, kabilang na ang diesel. Abangan ho natin bukas kung magkakatotoo yung projection na yan. Bad news din sa mga ginang ng tahanan. Tumaas ng 3.75, 3 piso at 75 sentimo kada kilo ang presyo ng liquefied petroleum gas ng Petron Corporation. 3.73 per kilo naman ang LPG ng Zolain, habang mas mababa naman sa Regasco, 3.50 pesos per kilo simula kahapon. Katumbas ito ng 41 pesos na pagtataas sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Itong tatlong sunod na buwan na lumobo ang presyo ng LPG sa lokal na merkado. Noong Agosto, tumaas din ang LPG ng 4.55 per kilo, habang 6.65 naman ang naitala nitong Setyembre. Paliwanag ng Regasco President na si Arnel T., ang panibagong pagsipa sa presyo ng LPG ay bunga ng tumaas na contract price ng cooking gas sa world market at pag-i-stock din para naman sa winter season. Tumaas din ang auto LPG ng Petron, umabot ng 2.9, 2 pesos and 9 centavos per liter, bunga ng pagsipa ng international contract price ng cooking gas nitong Oktubre. Samantala, pero kahit tumaas ang presyo ng LPG, 20,000 pesos all-in down payment pa rin ho ang naghihintay ho sa atin para po sa mga proyekto po ng Westchester Realty dito po sa Central Luzon. Partikular na itong Sibero Mabalacat, Sibero Bacolod at Samira. Pagkatapos ho ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, 7 days after that, pwede na kayong maglipat bahay kaagad. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito pong mga proyekto ng Westchester Realty ay napakalapit lamang sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. At higit sa lahat, sabi ko nga ho sa inyo tumaas man ang pamasahe, hindi magiging problema ng mga estudyanteng papasok sa eskwela kasi nasa loob po mismo ng township ang eskwelahan. Nandun din sa loob ng township ang palengke, ang mga grocery, ang simbahan, ang munisipyo. Ang wala huyatan lang ospital, pero meron namang mga health center. Ayan, ha? Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang contact numbers ng Westchester Realty, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon ho kayo magpapreserve dahil bare months, meron po matik ka. Kasama ho kayo sa mga posibleng manalo ng brand new car sa Parapo by December. Ayan, congratulations! Kaya ano pang iniintay nyo? Tawag na! May bagong chikot ka na, may bahay ka pa! Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga. Ay, teka nga pala, magandang umaga din kay Mayor Joy Belmonte. Mayor Joy, kumusta naman kayo? Ano ha? Nakakatuwa naman itong mga kababayan natin. Di ba napanood nyo yung inilabas natin ng last week? Di ba? Na nanggigigil si Mayor Joy doon sa
tawag dito, mga politiko daw ho na ginagamit yung mga programa ng Department of Labor at saka ng DSWD to push their own vested interest. Ayan, ha? Dahil ho sa matinding expose na yan ni Mayor Joy Belmonte noong Quezon City Barangay Day tungkol sa mga abusadong kongresista ng Quezon City, unti-unti pong nawawala ang takot ng mga ito at naiintindihan nila na ang ayudang yon ay galing sa pera ng taong bayan. Mga karaniwang na mga mamamayan na po nagsasalita upang isiwalat kung paano umepal sa publiko ang mga politiko natin, sa mga programa ng DSWD at saka ng DOLE. Ay tingnan ho ninyo, mismong sa page ni Congressman Franz Bumaren, ipinagmalaki niya yung pamamahagi po ng mga ayuda ng DSWD. Pero ang laki ng takip. Tinakpan yung pangalan ng tinakpan yung yung box ng DSWD at niya nilagyan niya na pa. Hindi ho yan galing kung saan? Galing po yan sa Facebook page ni Congressman Franz Bumaren. Public naman ho yan Oo. Sabi nga ng ating mga kababayan, bakit naman ganun? Ang kaso, mukhang hindi pa yata tinablan si Congressman Franz. Hindi pa nakontento doon sa kanyang malaking pangalan, doon sa ayuda box ng DSWD. At kinakailangan pa daw na may pasasalamat sa kanya sa kanyang Facebook page. Ito, pinadala din ho sa atin ng ilang mga kababayan natin dyan sa Lungsod Quezon. Ito. Mag-post po kayo ng pasasalamat kay Congressman Franz sa FB wall nyo. Pwede nyo gamitin tong picture nyo sa post nyo. Ayan. Bakit kailangan mag-post? Para malaman ng tao na iba ang congressman ng 3rd District at ipaalam sa taong bayan na merong makabuluhang proyekto si Congressman Franz sa pamamagitan ng DOLE Tupad Program. Aba. Ganun pa nakakapal talaga mukha ng ilang mga politiko natin. Kaya pala nanggagalaiti si Mayor Joy. Mayor Joy, ito may kaalyado nyo. Mukhang ang naapektuhan nito mukhang reputasyon ng buong Quezon City. Ginagamit ng matinding kaipalan. Ginagamit sa matinding kaipalan. Ito pong mga proyekto ho ng DOLE at saka ng DSWD. Matindi. Pero bilib ako dito sa ating mga kababayan sa Quezon City, Alam na nila kung sino ang may-epal at kung sino ang nagtatrabaho ng tama. Maganda umaga, Pilipinas! Ang chairman naman ng United Broiler Raisers Association at chair po ng Philippine Egg Board, si Ginoong Joji San Diego. Kasama na natin. Boss Joji, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Pong Angel, at magandang umaga rin sa lahat ng mga taga-subaybay mo. Wala daw large na egg na nabibili, puro medium sa mga palengke? Hindi ko alam, pero yung large kasi gamit niya ng mga institutions kadalasan, yung mga gumagawa. Halimbawa, yung mga gumagawa ng cake, yung mga ganyan. Dati na yan, pero hindi naman nawala yan, Pong Angel. Akala ko... Ito mga nakataang panahon niya na stable ang presyo. Akala ko lumiliit na talaga yung size ng itlog natin. Hindi. Depende din sa weather yan. Pagka tag-araw, talaga medyo lumiliit na size na itlog. Pag tag-araw, itlog, magiging medyo matubig yung loob. Kasi nga, maraming iniinom na tubig yung manok pagkatag-init. Ganun ba yun? Peter, hindi naman tag-araw ngayon So walang dahilan. At hindi ngayon ko lang marinig yan na nawala yung large na itlog. Ang maraming production kasi na ang itlog, ang pinakamaraming medium. Kaya yung medium yung kumbaga yun ang ibibigay natin standard na presyo. Kumunod dyan, small at saka large. Magkano dapat ang presyo ng itlog ngayon sa palengke? Ang presyo namin last week, ang average namin sa medium, 6 pesos 55 centavos sa isang piraso. Magkano? 6.65. 6.65. Pero ang range yan, meron ang pinakamababa sa Laguna, 5.90 something, at ang pinakamataas sa Ilocos Sur na 7.33. Wala. Depende kasi marami kasi factor yan, Kong Angel. Ang daming kumbaga sa dahilan
kung bakit nagkakaganito yung production na ito sa ngayon. Teka muna, ibandang norte, mas marami produce doon ng mais. Ba't mas mahal? Hindi. Kasi sila yung apektuhan nitong bagyong Egay at saka Guring. Yun ang may tataka kami, pati yung mga member namin sa Ilocos, bakit hindi nabigyan ng media exposure yung damage sa kanila nitong bagyong Egay at saka Guring. Kasi ang sabi nila, yung Egay, napakalakas ng hangin, pero sinunod ito kaagad ng bagyong Guring na puro ulan naman. Anong nasira? Anong nasira? Poultry? Building. Oo. At ang naperwisyo sila na gusto, halos italdi ko na brown out. Kaya yung mga walang generator, yun ang nadisiklasya ang mga operasyon. Kaya na ako, Angel, bago yung bagyong yun, isa sa bababang presyo sa Ilocos. Kaya sila ngayon ang pinakamataas ang presyo dahil malaki na bawat sa kanilang population. Gaano kalaki ang damage sa kanila in terms of peso? Nako, yung isang member namin na nag-report sa amin na Angel, yung isang building nila na 30,000 ang capacity, matibay ito ito yung battle ventilated building. Tanggal po bubong. Kaya patay lahat yung manok nila. Wow. Yung isang building lang yan, meron ibang building sila na apektuhan din, pero isang building na ito, ubos yung manok. And hindi nila ito nararanasan during the previous typhoon season? Hindi, matibay nga yung mga building nila. At saka ito, malaking member namin ito, tatlo ang generator nila, genset nila. Pero ganun pa man, medyo nahirapan sila kasi yung sa kanila yata parang 5 araw na walang kuryente. Pero iba po sa lugar, mga hanggang 1 linggo daw walang kuryente, kaya yun talaga nagkahirap. Hindi masyadong naha-highlight yan hanggat hindi nagbabago ang presyuhan, di ba? Nagulat nung meeting kasi namin, nag-report siya, sabi niya, mamili na kayo ng mais, sabi yung kasi baka konti ang harvest sa norte kasi malaki yung epekto ng bagyo sa paisan ng kasapalayan. Nag-report nga siya yung sa mga damage yung mga poultry, sabi niya ganyan, napakalaki niyan. Gano'n kalaki daw ang nawala sa maisan? Hindi nila maano, pero ang sinasabi niya, dahil nga binaha yung mga palayan at maisan, malaki tayo maano dyan. Hindi malaman, kailan yung isa-save na production pa dyan. Malalaman ito. Oo, sige. Follow up din natin sa Pilmaisan. Kasi hindi na-highlight. Ang na-highlight, bigas lang yung impact ng palay, lalong-lalo na ho sa mga patuka, hindi ho masyado nabibigyan ng emphasis. So, magkano ang itlog galing sa norte, sinusupply yan saan? Kanila. Dati pinupuntahan na yung pagkasobra sa ibang lugar, tumatabi sa kanila yung itlog. So, ang dito nakaraang linggo, kumpara do sa sinundang linggo, ang itinaas lang sa farm, kung agent, ng itlog, 20 hanggang 30 centavos. Isang piraso, yun ang ng range na itinaas. Pero, babalita na piso daw, palagi naman yung ganyan na kung agent na pagka nagtaas kami sa farm, tapos malaki tinataas sa retail. So, kung 665 ang average dito sa may Batangas, magkano dapat ang farm gate? 8? Hindi, farm gate yun. Farm gate yun na kung agent. Hindi. Average. Kung 665 ang farm gate. Yun ang wholesale level sa mga farm. 665. So magkano yung average yan. May, sabi ko nga, sa Laguna, pinakamababa, wala pang 6 na piso. At sa Ilocos, yung pinakamataas na may 7 piso. Magkano siya babagsak sa market dito sa Metro Manila kung ganun ang presyuhan? Nakakalungkot dyan na ako, Angel. Alam mo kami control sa presyuhan. Sa bagay, Sa mga nakaraang panahon, lugi-lugi kami, pero naririnig namin, 7 piso pa rin sa tindahan. 8 piso. Kaya hindi din kami masyadong lutang sa balita nito mga nakaraan. Tagal-tagal sa panahon din kami lugi. Okay. Dahil mababa yung presyo sa mga farm. Akala ko hanggang December lang, pero ang sabi ho ninyo hanggang first quarter ng 2024, patuloy na mataas ang presyo ng itlog. Hindi ko nabanggit, pero ang supply side halos ganito hanggang sa first half ng sa susunod na taon. Kasi maraming kadahilanan na agent. Ako
nabanggit nyo na, ng 2021, ng last quarter, marami yung nagbawas ng alaga kasi lugi-lugi kami lahat sa sobrang dami ng production. Tapos, ng 2022, nagka-bird flu naman, so isang dagok na naman sa industriya natin yan. Pero ganun pa man, dahil siyempre, medyo mahina pa ekonomiya, itong taon na ito, lugi pa rin kami kahit marami na nagbawas sa production. Ngayon, ang isa ding dahilan kung Angel, nung may bird flu dito, hindi lang naman sa atin, kundi sa ibang bansa, meron kayo pati yung pinagpupo na namin ng breeder, kaya kukunti yung dumating ng breeder. So, ang isa pa din, kung Angel, yung malalaki operator, hindi sila masyadong nagpulo, kasi hanggang ngayon, hindi pa na-aprobahan yung bird flu vaccine na Agosto pa ng Santo, kami nakikiusap, na-aprobahan na. Kasi gamit ito sa maraming bansa sa mga sa paligid natin. Bakit? Bakit ayaw pa aprobahan? Yun ang hindi namin alam kung ano yung mangyayari nga. Bakit ang hindi pa na-aprobahan. Ano ba kaya ito? ang mangyayari, BAI at saka FDA. BAI at FDA. FDA ang nag-ano. Pero ang nangyayari, kaya sabi namin, kailangan mag-isita. Kasi ang dami ng smuggle na bakuna. Kahit sa Shopee, meron pang mabibili. Hindi mo alam kung anong klase bakuna yan na binibenta sa Shopee. Pero sinasabi nila AI vaccine yan. Pero hindi nyo naman ginagamit yung nabibili sa Shopee? Hindi namin alam. Baka yung liit na parang kung ano, baka nagsasapalaran na gano'n. Sige, kulitin natin ang BAI, ano ha? Wala hindi naman BAI lang yan. At saka FDA. Yan talaga yan. I-endorse kasi na yan. Tapos talagang nagbibigay ng permiso, yung FDA. In-endorse ba ng BAI in the first place? Muli, yun ang balita sa amin na naka-endorse na yan. Kaya lang, hindi pa rin nag-ano. Ang isa pa rin, kung Angel, sabi nga namin, ngayon medyo kumikita na yung mga egg farmers. Hindi naman pare-pare yung kita dyan. Ipunin nyo yung kita kasi by the second quarter of next year, dadami na naman ng production at malaki yung posibilidad malugi na naman yung mga egg layer. Di ayusin lang siguro, i-manage lang na maayos, ano ha? Oo. Kasi dumating na uli yung mga breeder dahil wala nang birthday, mga pinagpupo na. Kaya doon magsana uli yung breeder. Pero sabi nyo nga, second quarter pa ito ng next year. In the meantime, yun ang projection. In the meantime, ngayon, let's embrace yung mataas na presyo. Maaaring tataas yan kasi noong isang taon na mababa ang presyo. Pagka naman papasok sa bagong taon na Bong Angel, automatic naman yan. Lahat naman ng paninda tumataas kahit hindi magbabila pa. Kaya ang itlog, talagang tumataas yan kasi dumadami gumagawa ng cake, yung mga kape, yung mga gano'n. Kaya nawawalan din ng saysay yung 13th month pay. Napakarami nagkakagas sa lahat ng beauty. Kaya hirap din. Sige. Kaya Georgie, maraming salamat ha. Ingat po kayo. Maraming salamat din sa pagkakataon na kung Angel. Thank you. Alam mo, malaking bagay yung ganitong programa mo at yung mga programa kasi nalalaman ng tao kung ano yung nangyayari sa industriya namin. Hindi, tsaka para maraming salamat din. Tsaka mapala up din natin. Anyway, alamin natin yung impact sa corn, lalo pa may paparating na bagyo na naman actually may bagyo nga tayo yun, si bagyong Jenny. Kaya Georgie, maraming salamat. Maraming salamat din. Ang chairman po ng Philippine Egg Board, si Ginoong Gregorio San Diego. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kaobet Madrina naman mula sa Pag-asa. Kasama natin. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Naging ganap na typhoon category na po yung bagyong Jenny. Kapag sinabi nating typhoon category, nasa around 120 kilometers per hour yung lakas ng hangin. At para mas ma-imagine ho ng mga kababayan natin, hanggang signal number 4 ho yun, kung ito po ay tatama sa lupa. At sa ngayon nga, ang kanyang lakas ay nasa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na nasa 150 kilometers per hour. Patuloy ho ang pagkilos nito pahilagang kanluran o northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Base ho sa ating pinakahuling track, ang bagyo po na ito ay maaaring maglandfall sa southern part ng Taiwan. At sa ngayon, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Pabuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at silangang bahagi ng Isabela. Sa mga lugar ho na ito, maaaring makaranas ng mga pagbugso ng hangin o malalakas na hangin hanggang susunod na 36 na oras. Samantala naman,
Ito pong bagyo natin, base pa rin sa track natin, ay maaaring lumabas ng Philippine Air Responsibility Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw. Nakataas ho ngayon ng gale warning. Meron ho tayong gale warning dulot ho ng inaasahan nga natin magiging epekto ng bagyong Jenny sa may bahagi ng Babuyan Islands at gayon din sa Batanes. Samantalang ngayong araw, ang inaasahan ho natin magiging lagay ng panahon, particular na ho dito sa may eastern section ng bansa. Ito pong bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at kasama din ng Bicol Region. Posibleng medyo maulan or at least maulap yung kalangitan. Dulot ho ito ng trough o extension ng bagyong si Jenny. Samantala sa other side ng bansa naman, sa western section, particular na nga dito sa may Zamboanga Peninsula, makakasama din ho yung Mimaropa at Western Visayas. Posible naman na magkaroon or malaking bahagi ng Visayas at least makararanas ng maulap na kalangitan din, dulot din naman ng southwest monsoon. So itong southwest monsoon o habagat na pinalalakas ng bagyong Jenny at yung trough o extension ng bagyong Jenny ang magdadala ng maulap na kalangitan sa Kabisayaan, silangang bahagi ng Luzon at gayon din sa kanlurang bahagi ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao. Sir Angel, yan po yung ating inaasang lagay ng panahon. 3 days, 3 days pa itatagal nito? Oho, tama. Actually hanggang Huwebes. Hanggang Huwebes? At least. Oho, Huwebes. Kaya po, dito sa Kamaynilaan, generally fair weather pa rin ngayon kahit na may bagyo tayo. Pero posibleng medyo maulap, at least maulap yung kalangitan. Inaasahan rin na posible na may mga pag-ulan sa mga susunod na araw, at least tomorrow or Wednesday. Dulot naman ng habagat na palalakasin ng bagyong Jenny. Okay, sige. Ka-Obet, maraming salamat ha. Ingat din. Thank you. Maraming salamat po. Si Ka-Obet Badrina mula sa DOST Pag-asa at gaya nga ng binabanggit kanina ni Ginoong Joji San Diego, yung malakas na mga pagbagyo nitong mga nagdaang buwan nagdulot ng matinding pinsala sa mga manukan. Yung mga dati kayang tayuan yung mga lagpasan yung mga malalakas na bagyo nitong mga nagdaang typhoon season, hindi na kinaya, kaya naapektuhan ang maraming manukan dyan po sa bandang norte. Maganda umaga, Pilipinas! Ano man po ang mga lakad natin, huwag kalimutan pagbaunin po ng proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Nandyan po ang Family Alcohol. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede niyong pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratory. Pero okay din po yan sa mga household kits natin, sa ating mga emergency kits. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improvement Cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Diyos maraming aga sa ating mga suki dyan sa Labo, Camarines Norte at sa mga suki natin dyan sa Albay ay Congressman Pido Garbin ng Legazpi City. Good morning po sa inyo. At saka syempre kay Congressman Saldico ng Ako Bicol. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa Dubai at sa mga suki natin sa Seattle, Washington. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Canada. Anti-illegal drugs operation ng PNP PDEG sa Cagayan de Oro City. Isang HIV ang merong isang arestado. Kala ko may HIV na aresto. Detalye na balita mula kay Mal Gonzalez, Rich Maybal. Good morning, Kuya Angel. Nasukol ng pinagsanib na pwersa ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG at iba pang unit ng PNP sa Region 10 ang itinuturing na HBI, Kuya Angel, o ito yung high value individual sa isinagawang bypass operations. HBI yun, hindi high value individual. Okay. Ito yung tinuturing na HBI sa isinagawang bypass operations sa New Road, Barangay Macabalan, Cagayan de Oro City. Ayon kay PDEG Acting Director Police Colonel Chiniso Bartolome Jr., hindi na nakapalagpa ng aresto ng suspect na si Jamel Mamosaka Gamboa alias Boss. Aabot sa 150 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 1,020,000 pesos ang nasamsam kay Gamboa. Sabi ni Colonel Bartolome, nagsasagawa pa ng follow-up operation sa iba pang kasamahan ni alias Boss
na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, wag tayong tutulog-tulog dahil Lunes ho ngayon. Kinakailangan masiglang-masigla tayo. Salubungin natin ng may sigla ang Lunes dahil yan po magiging daan para mas maging masigla din po ang ating buong linggo. Wag tayong yung bang pagod ka, kauumpisa pa lang ng araw, kulang ka ng energy, pagharap mo pa ng salamin dahil sa puyat ka, bigla kang wala kang ganang tingnan salamin mo sa sarili. Bakit? Puno ng tigilig, puno ng tigyawat ang muka. Walang glow. Ayan, ang payo namin sa inyo ni ang gumagandang si Malu Cabral. Mag-ultrabayo ho kayo para maiwasan ho ninyong stress. Ayon ho sa pag-aaral, ang sleep deficiency, puyat, stress, ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance, at depression ang isang tao. Puyat din daw po ang dahilan kaya para bang yung kahit hindi ka pa naman senior citizen nawawalan ka ng balance tapos nababalian ka ng buto. Ang kailangan mo magkaroon ng sapat na tulog, hindi lang basta tulog kundi deep sleep. Yung magandang tulog para magandang gising. Ayan At dyan po pumapasok ang mahalagang kapartner natin ngayon. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas. Ang postbiotic po ay teknolohiya na na-develop dyan po sa Japan. Pinag-aralan nila. Ang ginawa ho naman ng mga dalubhasa ng Theoxis Health Ventures, ginawang kapsula. Ayan. Kaya ngayon, meron ho tayong kauna-unahang postbiotic food supplement na Ultabio at ito po ay rehistrado mula sa Food and Drug Administration, rekomendado ng mga doktor. Nakakatulong po ito para magkaroon tayo ng magandang tulog at may sapat na lakas para sa kinabukasan. Available sa Lazada, Shopee, TikTok o para ho doon sa mga may katanungan pa po pwede kayong magtanong o mag-text ng inyong concern sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. At may mga nakastambay ho tayong mga medical experts dyan na po pwedeng magbigay sa inyo ng mga sagot. Dyan po sa Zamboanga City, ang Ultabio ay available sa John's Pharmacy. Dyan po naman sa San Pedro, Laguna, sa Pasmed Pharmacy. Sa panahon ng pagbabago ng panahon, stressful na buhay, kailangan natin ng sapat na tulog at dyan ho ng kaagapay natin ang Ultabio. Maganda umaga, Pilipinas! 23 makalipas ang alas 5 na umaga. This time, umaga, Pilipinas! ...28 na makalipas ang alas 5 na umaga. Happy birthday kay Norman Moraga, ang ating Radio Tech. Sino magpapakain dyan? Andiyan na, wala pa. Wala pa? Lungkot na buhay ito. Oy, sa kay Ma'am Irene Tayag ng GSIS. Maganda umaga po sa inyo, Ma'am. Happy birthday. Mukhang may magpapalunch din bukas sa GSIS. Ma'am Irene, happy birthday. And speaking of birthday, happy birthday din kay Ninang Ludi, Malaluan. Happy birthday, Ninang Ludi. More birthdays to come. Binabati ka ng inyong mga chikiting. Ang Ninang Ludi ay ninang ko po sa kumpil. Oy, magandang umaga din po sa ating mga mga supporters. Ito hong mga opisyal ho natin dyan po sa Zamboanga. Nababahala ho kasi itong mga maliliit na mga negosyante. Baka daw ho maapektuhan yung kanilang kabuhayan doon at saka tumataas ho ang kriminalidad. Dahil ho dito sa ilang araw na mula po noong September 13, hindi na po nakakapaglayag yung mga fishing boats ng iba't ibang mga fishing company. So, dahil wala hong fishing, wala hong pangingisdang, walang isdang nahuhuli, hindi ho lumalayag yung mga fishing boat, di wala din hong trabaho. Karamihan ho yung mga nasa mga cannery, no work, no pay pala sila dahil seasonal nga karamihan sa mga nagtatrabaho. Kaya ayan, apektado ho sila. Ang pakiusap po nila, resolbahin naman ito. Nag-ugat ho ito dahil po sa isang kautusan ng lokal na pamahalaan po ng Sulu na nagbabawal na pumalaot o pumasok sa Sulu Sea. Ito pong mga barkong pangisda ng mga fishing operators ho natin. Ang reklamo ho nila, kami ho naman hindi naman nangingisda within the municipal waters.
Kasi sa totoo lang, kailangan nila ng mas malalim na bahagi ng karagatan para makapangisda. Wala naman pong fishing holiday. So ang tanong ho nila, bakit ba hanggang ngayon parang hindi ito malaking concern? Kayo ang maapektuhan nito, hindi lang naman kabuhayan itong mga 50,000 katao na nasa iba't ibang allied industry ng cannery, pangisdaan at iba pa hong mga serbisyo na may kinalaman sa produksyon ho ng canned sardines. Ang apektado ho nito eventually, yung presyo ho ng sardinas, lalo pa at magpapasko, at sunod-sunod din ho mga kalamidad. Kaya ang pakiusap ho nila, sana ho ito yung maresolba sa lalong madaling panahon. Ang kagandahan ho dito, ang Department of Trade and Industry, si Undersecretary Bless Lantayona, tinitingnan ho itong usaping ito at nakikipag-ugnayan na para mahanapan po ng solusyon. At si Secretary Benhur Abalos naman ho, kausap din ho natin kahapon, sinisikap din pong matugunan ito pong usaping ito. Dahil ang sabi namin ni Secretary Abalos, kung within the municipal waters, walang talaga magiging problema dahil kinakailangan implement kung ano itinatakda ng batas. Kaya lang, kung outside of the municipal waters, may problema nga naman. Kaya tingnan ho natin kung hanggang kailan tatagal po yung problema ito. Kaya lang, ang concern ho ng simbahan, ang concern po ng ilang mga MSMEs doon, naapektuhan na po ang kabuhayan ng mga ordinaryo nating mga mamamayan, mga ordinaryong mga maliliit na mga negosyante, at ng worry ho nila, tumaas po ang kriminalidad. Siyempre naman, kung walang pinagkakakitaan, ang taong kumakalamang sikmura, di ba? Hindi mo mapipigilan na hindi makagawa ng masama. Kung may paraan ho naman para masilba, sana ho sa lalong madaling panahon gawin na. Maganda umaga, Pilipinas! Inalampag naman ang mga negosyanteng Pinoy na magtakda ng Divisoria type na presyuhan sa mga produkto ngayong holiday season. Ayon kay Senator Francis Tolentino, dapat pairalin ng mga lokal na negosyo ang corporate social responsibility para masigurong abot kaya ng mga consumer ang mga bilihin. Iminungkahi pa ng Senador ang pagtatayo ng mga flea market tulad ng Divisoria sa Maynila. Ginawa ni Tolentino ang sesyon nang makausap si MSME Council Vice Chair at Go Negosyo Founder Joey Concepcion. Wala pang konfirmasyon ang Pangulong Bongbong Marcos sa manoy appointment ni Francis Laurel Jr. bilang Agriculture Secretary. Itinanggi ni Presidential Communications Office Secretary Chaloy Garapil ang mga balita na si Laurel ang napipisin ng Pangulo na pumalit sa kanya sa Department of Agriculture. Si Laurel ang may-ari ng Prabel, isa sa pinakamalaking deep sea fishing firm sa mundo. Dati ring itinalaga si Laurel na pamunuan ng isang Business Sector Advisory Committee na itinatag ng Pangulong Marcos. Una nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may plano ang Pangulong Marcos na umalis na sa DA at magtalaga ng isang permanenteng kalihim ng Department of Agriculture. Kinasuhan naman ng Bureau of Customs ng agricultural smuggling ang 4 na rice importer sa sinalakay na warehouse sa Bulacan. Ayon kay Attorney William Balayo, Acting Director ng Legal Service ng BOC, naghabla ng 3 kasong economic sabotage sa Bureau of Customs sa Department of Justice. Itinuturing na large scale ang pagpupuslit ng 3 importer pero paglabag lamang sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang demanda sa isa dahil sa hindi umabot ito sa threshold na 10 milyong piso. Tiniyak ni Balayo nasa pamumuno ni Commissioner Benvenido Rubio sa BOC, sisikapin na lang masugpo ang lahat ng uri ng smuggling sa bansa. Tama-tama. Kasama na natin si Attorney Jet Maronilla, Assistant Commissioner at Spokesman ng Bureau of Customs. Attorney Jet, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Sir Angelo. Good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa program. Congratulations ha. Number 1, ang Senado daw ang Kongreso yata mag-iimbestiga dito sa pagkakahuli ninyo ng malaking bulto ng shabu dito sa Subic. Pang-ilan na itong nasabat ninyo, Attorney Jet? Ito po sa Subic. Pang-una po dyan sa lugar na yan. Pero marami na po kami interception pagdating sa mga airports po natin. Pero for this year, sir, ito yung pinakauna sa seaport natin. Oo. 3 billion, di ba? Hindi ako nagkakamali. Oo. Kasi mga more than 500 kilos po yun eh. Oo. Ba't ang lakas 500 mil. Attorney Jet, ba't kaya ang lakas na, saan galing yun, China? Thailand, sir. Thailand? Dumaan lang po ng China. Opo.
transshipment ang China. Galing ng Thailand. Pero Thailand po talaga. Okay. Bakit ang Pilipinas talagang port of destination niya o transshipment point lang din? Hindi pa namin masiguro, sir, kasi part po yan ng investigation, no? But nung dumating po yan, wala naman siyang declaration that magtatransip siya. So, ina-assume namin na baka yung point of destination tayo. Oo. Ano ito, Attorney Jet? May prior notice o talagang may intelligence information lang tayo? Paano natunton itong ganito kalaking bulto ng smuggling na shabu? Sir, may intel pong dumating dun sa mga ahensya na katulong namin dyan sa operation na yan, tulad ng Department of Justice, NBI, and PIDEA. Together with the Bureau of Customs, pinrocess po yung intel information na yun at nung ma-verify po, saka po natin in-operate. Pero doon sa port of origin, walang ganong information? Wala po. Hindi naman po wala pa po. So, wala po ganong information. Kaya po, part po ng investigation natin is also to look into why nakalusot dun sa origin na yan. Oo nga, kasi kung mas moderno yung kanilang halimbawa, Thailand, kung nanggaling ito ng Thailand, sinasabi nila mas moderno yung kanilang mga x-ray machine doon. Bakit nakalusot? Bakit walang ganitong impormasyon na nakarating sa Pilipinas? Diba? Kasi pinagmamalaki nila tayo, recently lang tayo nag-upgrade ng ating system. Sila, pinasabi nila, matagal na, pero bakit nga walang ganitong derogatory information na nakakarating ahead? Mabuti na lang, magagaling ho yung mga, mga intelligence operatives natin, Attorney Jet. Tara po kayo, buti na lang po. Isa po yun sa mga nais namin iparating. Kasi partner naman po natin sa ASEAN yung Thailand. Magbigay po kami ng information sa kanila para makatulong din po sa kanila na maaaring bantayan din yung paglabas ng mga gantong shipments sa kanila. Although, sir, if you will know, Thailand, malapit po yan dun sa tinatawag nating Golden Triangle, saan talaga nagkakaling itong mga produktong to. Hindi, tsaka syempre yung shipper, madaling matukoy natin. Diba? Yes, sir. Doon napaka-importante ng coordination. Attorney Jet, ang NAIA, maganda yung ating X-ray facility, Subic, maganda na rin. What about yung ibang mga ports natin? Sir, ongoing naman po yung pag-improve natin sa mga X-ray natin doon. Okay. Pero yung technical capability din po ng mga tao natin, tuloy-tuloy naman po yung training yan. So even with some improvements that are not still going on with some other parts dun sa machine, at least po yung capability ng tao sa pag-analyze sa mga bagong techniques, tuloy-tuloy po yung training na ginagawa ng ating X-ray inspection program para po mapunan yung ganong lack of technical capabilities. At least to some parts. Pero parating na rin po yung mga bago naming mga X-ray machines na papalit dun sa mga luma naming X-ray machines para po mas improve yung aming scanning. Pagdating yan sa mga puerto na yan. Dito po sa dalawang puerto sa Manila, advanced na po yung X-ray machine natin dyan. Meron na pong material discrimination capability na nakakapagtukoy ng mga organic and inorganic products. Tulad po ng mga drugs. Tsaka mabuti nga ngayon, may mga nahuhuli na sa bandang Mindanao. Dati talaga, haven yan ng mga smuggler. Pero ngayon, marami-rami rin yung seizure ninyo recently. Diba? Ano yun? May equipment na rin tayo? May mga x-ray machinery nilagay doon? Or highly trained lang talaga yung mga tao? Meron, sir. Meron po tayo mga x-rays po sa lahat ng plato natin. Kahit yung mga seaports, ha? Yes, sir. Yes, sir. I see. More or less, mga magkano naging investment sa upgrading ng mga equipment? Would you know? Malaki-laki rin, sir. Malaki-laking amount din ko lang na 1 billion din po yung aming upgrading namin. And with this increasing collection ninyo, sana naman may budget para sa dagdag ng mga equipment. Yun, sir. Part din po yan, sir, ng modernization program namin with World Bank, to improve our risk analysis centers, para yung amin po pag-analyze ng mga images na dumating sa iba't ibang X-ray units namin all over the Philippines. Centralized po yung analyzation, saka
yung decision making. Oo. Paano kung halimbawa yung dumadaan via container, yung gaya nitong nasabat sa Subic, makikita na rin yan sa X-ray? Yes, sir. Nakikita po yan. No? Kasi meron po kaming mga previous images na rin. Nalagay na rin sa database namin yan. So, pag meron po mga shapes, tsaka meron mga detections that near to that particular previous images, natatag po namin yan as suspect at inspection po. Pero ang problema, yung disposal, wala sa inyo. Ito turn over nyo ito sa PIDEA, tapos bahala ang PIDEA mag-dispose? Ganun ba yun? Tama po, nasa batas po kasi yun. Sinabi po ng Republic Act 9165, ang Philippine Drug Enforcement Agency po may tangan ng ganung responsibilidad. Oo, sana naman hindi ma-recycle, ano? Kasi natatandaan natin si Sergeant Mayo. Nakakagulat. Kilo-kilo din yung kanyang shabu, no ha? Pulis na yun, ano ha? So, hindi natin malaman saan din ang gagaling yung kanyang baka mamaya recycle din ito, ano ha? Pero ang customs, sinusundan din yung pagsunog nito, pagsira nito. Wala na. Nakamonitor din naman po kami, sir. We coordinate also with PIDEA para sa report din po namin, alam namin kung ano yung naging status ng mga huli namin. Kasi din po, bukod po sa anti-illegal drugs na kaso, no, under 9165, which is PIDEA ang mag-lead ng pagpa-file. Okay. Ang Bureau of Customs will mag-file ng separate case on illegal importation. Oo. Yung consignee, natukoy na daw natin? Yes, sir. Hindi lang namin maribili yan. Mga follow-up investigations. Hayaan muna natin. Tapos, last question na lang. May napakasuhan na rin, nasentensyahan na rin, smuggler ng, karot. Oo. Finally, meron hong, kasi lagi nilang sinasabi, hinuhuli, wala namang nadidemanda. Eto meron na, may conviction na yung isang smuggler ng karot. Yes, sir. Actually, pang-apat na siya, sir, no? Pang-apat? Meron kami unang tatlo sa Subic, ay sa Bataan area na nahulit, na convict na din. Ito naman po yung panibago sa ilalim ng ating trial courts, no, na convict po natin for agricultural smuggling. Ayan. Okay, congratulations. Sige, good luck at keep it up. Sana nga dagdagan pondo ninyo para sa procurement ng mga additional pang mga equipment para mapigil. Lalong-lalo na yung drug smuggling. Thank you. Attorney Jet, magandang umaga po. Morning po. Si Assistant Commissioner Attorney Jet Marunilia, ang spokesman din po ng Bureau of Customs. Magandang umaga, Pilipinas! Yung Pasig LGU daw po naubusan na ng bakuna laban sa COVID. Detalye mo na kay Edniel Paro sa RH52. Edniel. Good morning, Kuyang Angel. Itinigil na muna ng bakunahan ng COVID-19 sa lungsod ng Pasig. Ito'y dahil wala na umanong supply ng vaccine ng pamahalaang syudad sa pagpasok ng lingong ito. Abiso ng Pasig City Government, wala pang tinutukoy ang Department of Health kung kailan ulit magkakaroon ng bagong delivery ng COVID vaccine sa kanilang lungsod. Ginawa ng Pasig Public Information Office ng pahayag, ilang araw lamang matapos si ulap na Octa Research Fellow na si Dr. Guido David, ang bagya ulit pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Kamaynilaan. Ayon sa eksperto, muling umangat sa above 6%. Ang positivity rate ng sakit sa NCR noong nakaraang linggo. Lampas ito sa benchmark o pamantayan ng World Health Organization na 5% positivity rate para masabing kontrolado ang virus sa isang lugar. Sabi ng Pasig PIO, maglalabas sila ng weekly schedule ng bakunahan. Oras na magbigay na ng karagdagang supply ang DOH sa LGU. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edniel, at sa mga taga-barangay Rosario, Pasig City, antabayanan nyo. Mamimigay ng pera dyan si Sherwin Alparo. Ulitin natin pakilakasan ng radyo dyan sa Barangay Rosario, Pasig City. Nag-iikot na dyan ang malakas promo ni Sherwin Alparo. Happy birthday muna kay Mrs. Sally Desa ng Ballesteros National High School. Ayan, pagbati mula kay Raymond Dadpaas. Ayan, happy birthday kay Mrs. Sally Desa ng Ballesteros National High School sa Cagayan. Magandang umaga, Pilipinas!
Alam mo, Raymond, si Ma'am Sally, regaluhan mo ng tangerine chocolate. Ang mga magniniyog po sa lalawigan ng Quezon, ngayon po ay mga MSMEs na. Yan. Dati maasa sila sa kopra, pero ngayon dahil nga po sa mga planting material ng kakao galing Davao na hinakot po ni Dr. Helen Tan, itinanim sa ilalim ng mga yugan, nagpo-produce na sila ng tangerine chocolate. Yan po ay brand ng tsokolate ng mga magniniyog yan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. May iba't ibang variants po ng tangerine chocolate. I-check nyo na lamang ho sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, yung dark chocolate actually ay talagang immune booster. Katunayan, ang dark chocolate ay minsan ang ginamit noong 1700s para lunasan ang problema sa smallpox kasi wala pang bakuna noon. Kaya kinakailangan palakasin ang immune system. Ang tangerine chocolate ay available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang mga Pilipino, tangkilikin natin ang produkto ng ating mga magsasaka para eventually lumakas din ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate available sa 0919-095-5935, pero pinakamaganda para ho doon sa mga order abroad, mas maaga ho ninyong i-place ang inyong order para makahabol sa Basko. Maganda umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5. Ang balita. Or lower na lamang po ang available na units dito sa GA Tower 2. Mandakin nyo, 20 units na lamang pong natitira. Kaya ano pang iniintay nyo? Habol na po. Last 20 units na lamang po ang natitira. 50,000 pesos pa rin ang all-in down payment. Kaya ano pang iniintay nyo? Makipag-ugnayan na ho sa lalong madaling panahon o dili kaya puntahan ho ninyo ng personal para makita ho ninyo na labi palang panalo na. Pag bumili ho kayo ng units dito po sa GA Tower 2. Pwede ho kayo makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Paano hindi kayo mananalo? 300 million pesos ang unang inilaang pondo ho ng Westchester Realty para ho makapagbigay sila ng affordable luxury with convenience sa kanila pong mga buyer. Nasa panukan po yan ang EDSA Tamboni Avenue. 20 units na lamang po ang natitira. Ayan. At dahil Bermans, 50,000 pesos all-in down payment. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Maganda umaga, Pilipinas! Sino naman ang maswerteng makakadali ng 1,000 piso mula kay Sherwin Alparo? Sherwin, good morning! Dahil malakas ang kagong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, take it away! Yes, Angelo, kung kagabi panakalaka yung ulan, napakasarap yung humigop ng mainit na sopas. Kaya naman, ang lagi ng panahon ngayong umaga, mukhang namang araw yan. Parang mukha namang lalabas yung araw kasi medyo manipis yung kaulapan doon sa bahagi nitong Quezon City area dahil dito sa may barangay Rosario Pasig, ito ang mas mainit. Napakainit na almusalan. Ang pinakamainit pa dyan yung lomi, bagong labas na yata yan. Bagong labas na yung lomi, umuusok pa. Pero ang mas umuusok yung pakikinig dito ng DZRH Radio. Dahil ito, sa Etel's Food Store yan. Etel's yan. Etel's Food Store. Ang susarap ng agahan. Ano po gusto nyo? Ayan, yan daw ang gusto ni Pumi. Ay, hindi. Pansit yan, pansit. Ito si Ate Ethel. Ate Ethel, magandang umaga. Ate Ethel, good morning. Lagi po ako nakikinig. Araw-araw. Mag-gising ko pa lang umaga. Talaga? Bakit naman? Bakit ka maaga? Ako natulog. Henry. Oo. Sino bang mga paborito mo? Dito ka nga, umi-echo tayo dito. Ang paborito kong around the Henry,
Angelo, huwag mong pagpalitin pangalan namin. Mas pogi si Tonying. Ayan. Talagang solid din si Risto. Talagang solid din si Risto. Kaya naman bigyan natin ang 1,000 pesos. Ayan. Palalaanan kami dito ng DCRA. Hindi mo alam, no? Ay, wala ko inaasahan, sir. O, di ba? Hindi umaasa pero nananalo. Pero nga po eh, bigla-bigla. Ate Ethel, atin lang, hindi naman nakikinig si Sherwin eh. Ayan ha, pag kumain dyan, singilin mo ng doble, daming pera niyan. Okay lang po, sir, kahit pre. Wag, singilin mo ng doble, maraming pera yan. Naniwala ka sa akin. Pakakapit pa doon, sir. Kaya po na 1,000, manimingil pa. Thank you, Ate Ethel. Thank you. Congratulations. Ate Ethel, baka gusto mo pati mga kababayan sa Quezon. Magandang umaga po. Hello po sa mga kababayan ko sa Quezon. Sir Henry Uri, kababayan kita. Ayan, ay kababayan pala ni Henry. Okay. Kaya pala, kaya naman kinikilig kanino na makita kagad natin siya rin. Akala ilalapas si Henry Uri. Henry Uri, andoon pa. Ang pogi. Hindi man. Ang dumating mas pogi si Sherwin Alparo. Ayan. Ako pero mas ang si Ate Ethel, artistahin ka lang mo ba? O ayan o. Yan o. Napakaganda. Kaya naman mag-almusal ka at manalo. Dahil baka kayo nasusunod na manalo ng 1,000 pesos sa Leader H Malacash promo kung saan ay kung pa'y pasasalamat namin sa inyo na palagi hong nagdadala sa amin sa number 1 na himpilan sa mga survey ng Canada ng Nielsen at maraming salamat palagi sa inyo patuloy na pagsubaybay at pagtutok sa Leader H. Ayos number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakain na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Melbourne, Australia. Nugget family, magandang umaga po sa inyo. Ano po, paalam na tayo. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, panonood, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay Socrates. Ang sabi po ni Socrates, worthless people live only to eat and drink. People of worth eat and drink only to live. So alin ka dyan? Banta na aasa sa sahod-sahod galing ho sa mga tulong sa ayuda o bigay ng inyong allowance galing ng mga magulang o ikaw ba'y talagang nagsusumikap araw-araw para makasurvive sa mga paghamon ng buhay? 2x2 in just a while. 1 minuto bago mag-ACS na umaga.